بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga giliw po natin tagapakinig at sa mga sumusubaybay po ng ating page. Alhamdulillah, sa mga sandaling ito ay makakapiling po natin ang isa sa mga ating mangaral dito sa gitnang silangan, sa mangaral sa Islam. Ano po? Si Ustad Abu Zahid Sheikh Abdurrahman Makiran. Isa po siyang balik Islam, alhamdulillah. Ano po, balik Islam. Kasama natin, hindi po siya Arabo. Mukhang Arabo lamang po ang ating buting Ustad. Ano po? At ito po ay ang kapatid natin. Siya po ay nakapagtapos ng pag-aaral sa Mahad Al-Ma'arif Al-Shari. Nakapag-aaral po ng 2 taon doon. At nakapagtapos din po ng pag-aaral sa Madina. Alhamdulillah. Tafadhal Sheikh. Inshallah mga kapatid, kung mayroon kayong mga katanungan after ng ating lecture, bi'idhnillah, tanong lamang po kayo. Welcome po habang kapiling natin sa mga sandaling ito ang buting Ustad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, unang sa lahat ako ay nagpapasalamat, pumupuri at dumadakila kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ngayon po ay inshallah magbabahagi tayo ng kaunting kaalaman sa ating pananampalataya na kung saan ito ay napapanahon. Ngayon ay ika-13 na araw sa buwan ng Pebrero. At bukas ang tinatawag nila o kinikilala ng karamihan sa mga hindi mananampalataya ang tinatawag nilang araw ng mga puso. Kaya naman ang ating tatalakayin sa araw na ito ay ang patungkol sa tinatawag nating pagmamahal, na ito ay napapanahon. Ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ano nga ba ang mga klase ng pagmamahal? Sa pagmamahal mga kapatid ay mayroon tayong pagmamahal na nakakabuti. At mayroong mga pagmamahal na nakakasama o nakakapinsala sa atin. Meron ba ganang pagmamahal nakakapinsala? Nakakapinsala siya dahil sa may dudulot nito. Masyaallah. Iba na lang. Ito nalaman niya na meron pa mga pagmamahal na masama. Magandang paksa ito mga kapatid. Alhamdulillah. So dito, ang una nating aalamin, ano nga ba yung mga pagmamahal na kung saan makakatulong o makakabuti para sa atin. Ang una ay ang pagmamahal natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa pagmamahal natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, nasabi natin na ito ay makakabuti para sa atin. Dahil ang pagmamahal natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ay magiging dahilan upang ating sisikapin na gagawin natin ang lahat ng mga bagay, mga gawain na ikalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa atin. So ito ay nakakabuti para sa atin dahil ang pagmamahal na ito ay magsisilbing dahilan natin upang tayo ay magsikap gumawa ng maraming kabutihan at pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala na mababaon natin para sa ating kabilang buhay. Kaya ito ay nakakabuti para sa atin, ang pagmamahal natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pangalawang klase ng pagmamahal na makakabuti para sa atin ay ang pagmamahal natin alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Paano alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala ng pagmamahal? Sabihin kung tayo man ay magmamahal ng mga tao mula sa mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay ating silang mamahalin alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi tayo magmamahal sa kung ano man ng dahilan. Ano mang makamundong dahilan ang ating magiging dahilan sa ating pagmamahal sa Kanya, hindi ito. Kundi ang ating dahilan kung bakit natin minamahal ang tao ay dahil ito ay alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay sa ikalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit natin siya minamahal? At ang pangatlo na makakabuti sa atin ay ang pagmamahal na kung saan ito ay makakatulong sa atin sa paggawa ng mga pagsunod, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, at tayo ay maiwas sa mga ipinagbabawal o pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung tatlong klase ng pagmamahal. Tatlong klase ng pagmamahal na makakabuti at makakatulong para sa atin bilang mga mananampalataya ni Allah subhanahu wa ta'ala.
Ngayon, ang mga pagmamahal naman na makakasama para sa atin ay ganun din, tatlo din. Ano ito? Sabi dito, ang pagmamahal kasama ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ikaw ay magmamahal na kasama o kapantay ng pagmamahal mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Maaaring ang pagmamahal mo na ito ay masigit pa sa pagmamahal mo kay Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay magiging dahilan na ito ay kakapahamak natin. Katulad na lamang ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Sabi dito ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, at mula sa mga tao, merong mga tao na kung saan meron silang kinikilala na mga andad. Sa pagpapaliwanag sa tafsir ng ayon na ito, ayon sa mga mufassirin, na ang tinutukoy dito sa andad, ito yung mga sinasamba ng mga tao na ito ay sinasamba nila maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala, na ang kanilang pagmamahal dito ay higit sa pagmamahal nila sa tunay na Diyos, higit sa pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang pagmamahal na ito ay napakadelikado, napakasamang uri ng pagmamahal, dahil ikaw ay nagmamahal sa ibang Diyos maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil alam natin na ang tunay at nag-iisang Diyos ay si Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Kaya ang pagmamahal mo sa ibang Diyos na kinikilala ng tao, ito ay masasabi natin napakasamang uri ng pagmamahal o klase ng pagmamahal na ikakapahamak ng tao. Ang pangalawang pagmamahal na nakakasama para sa atin ay ang pagmamahal sa kung anuman ang magiging dahilan ng ikamumuhi ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din, pangatlo, ang pagmamahal na makakasama ay ang pagmamahal na magiging dahilan na maputol o mawala ang ating pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala, o magiging dahilan na mababawasan ang ating pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito ay napabilang sa mga pag-uri ng pagmamahal o klase ng pagmamahal na makakasama para sa atin at walang maidudulot na kabutihan. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sa panahon ng tinatawag nating araw ng mga puso o bukas, araw ng mga puso, dapat nating alamin, bakit nga ba ito ay ipinagbawal sa atin, ang araw ng mga puso? Dahil dito ay tinuturo sa mga tao ang pagmamahal sa kanyang kapwa-tao na mayroong dahilan. At ang dahilan na ito ay hindi katulad ng pagmamahal na makakabuti para sa kanya. Dahil ang kanyang pagmamahal sa tao ay higit pa minsan sa pagmamahal niya sa kanyang tunay na Diyos. At ang kanyang pagmamahal sa tao ay minsan ay nagiging dahilan na siya ay makagawa ng pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan nagiging dahilan na makalimutan niya ang mga bagay na ipinagbabawal sa kanya dahil lang sa kanyang pagmamahal na ito. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sa ating pananampalataya ay 2 araw lamang ang ating pinagdidiwang. At ito ay ang araw ng Eid al-Fitr at Eid al-Adha, na ito ang ating pinagdidiwang sa bawat taon, na nauulit-ulit bawat taon. Subalit ang ganitong pagdiriwang, ang araw ng mga puso, ito ay hindi kabilang sa tinatawag nating katuruan ng ating pananampalataya. At ito ay katuruan ng mga hindi mananampalataya. Kaya dapat natin itong pakaiwasan na huwag tayong gumaya sa mga hindi mananampalataya, dahil alam natin kung gaano kapiligro o gaano kadelikado sa atin bilang mga Muslim na tayo ay gumaya sa mga taong hindi mananampalataya. Sabi nga ng Propeta Muhammad SAW, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Sino man ang gumaya sa grupo ng mga tao, yung tinutukoy dito yung mga hindi mananampalataya. Tayo bilang mga Muslim, kung tayo ay gagaya sa kanilang mga gawain, sa kanilang paniniwala, ay hindi tayo naiiba sa kanila. Kaya dapat natin itong pakaiwasan na tayo ay makisali, makiisa sa pagdiriwang na ito, dahil ito ay hindi pagdiriwang na turo ng ating pananampalataya.
At alamin natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam na ang pagmamahal na dito natin makikita, matatagpuan ang tamis ng pananampalataya mula sa hadith na naiulat sa Propeta Muhammad SAW, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman. Ito yung mga bagay na kung saan nakita o natagpuan ang tamis ng pananampalataya. Ito yung pagmamahal, una ang pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa Propeta Muhammad SAW. Ang pagmamahal sa tao o sa kapwa-tao, na yung pagmamahal mo na ito ay hindi sa kung anumang dahilan, kundi pagmamahal mo alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung nais nating matagpuan ang tamis ng pananampalataya, tayo ay magmahal kay Allah subhanahu wa ta'ala nang wala nang hihigit pa. Wala nang hihigit pa sa pagmamahal natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kung tayo man ay magmamahal ng ating kapwa, ating silang mahalin alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At nang sa ganon, ito ay hindi maging dahilan ng pagsubok sa atin. Maging dahilan yung pagmamahal na yon ay maging pagsubok sa atin na tayo ay makagawa ng kasalanan, makagawa ng pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi nga ni Sheikh Sa'id Al-Atiq, sabi niya, kullama ahabba al-'abdu ghayra Allah, ibtalahu Allah bihadal hub. Sabi ni Sheikh Al-Atiq, sa tuwing ang isang alipin ay nagmamahal maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay susubukin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagmamahal na iyon. Ano yung pagsubok dito? Ikaw ay susubukin dahil sa pagmamahal na ito, maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala, makakagawa ka lamang ng pahirap sa iyong buhay, makakagawa ka lamang ng mga bagay na ikasusuway mo, ikagagalit, ikamumuhi sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dapat tayong mag-ingat sa ating pagmamahal sa ating kapwa o pagmamahal sa ibang bagay na higit pa sa pagmamahal natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, o maging dahilan ito ng pagkasira ng ating buhay bilang mga mananampalataya, o maging dahilan ito na tayo ay makakasuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiik, Ustad, mashallah. Tanong lang, Ustad, paano yung pagmamahal? Yung sinabi mo kanina na pagmamahal para kay Allah. May mga tao, minamahal nila ang kanilang kapatid. Mahal niya ito para kay Allah dahil sa may sariling interest, no? Halimbawa, mahal niya yung kanyang kapatid dahil ang kapatid niya na yan may posisyon sa buhay, kaya sinasamahan niya yan upang siya ay maproteksyonan, no? O di kaya naman makuha niya, makamit niya ang kanyang mga pangailangan, meron siyang mga sariling pangailangan gusto makuha, kaya sinasamahan niya isang brother na yun. Ito yung dahilan kaya niya minamahal. O di kaya meron siyang kapatid na maganda, o kaya kamag-anak na maganda, anak na maganda, kaya niya sinasamahan yun dahil gusto niya mapakasalan. Papasok ba ito yung mga ganitong bagay? Halimbawa na naman, mayaman yung kapatid niya, kaya niya mahal yun kasi natutulungan siya, nasuportahan siya. Kaya yung mga dahilan. Papasok ba ito sa bagay na kinaibigan ni Allah? Nabanggit nga natin mula sa hadith na kung saan dito natin makikita, matatagpuan ang tamis ng pananampalataya. Kapag tayo ay nagmahal, alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. So dito sa kanyang katanungan, nabanggit dito na meron siyang sariling o pansariling interes sa kanyang pagmamahal sa tao. Na yon ay ang makamundong bagay. Meron siyang interes na pangmundo na maaaring mapalapit siya sa tao dahil may posisyon ito, o maaaring meron siyang pagtingin doon sa kapatid ng tao. So dito, hindi papasok ito sa tinatawag nating kalugod-lugod na uri o mabuting uri ng pagmamahal, dahil hindi siya nagmahal alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala, kundi nagmahal siya, maaaring yung pagmamahal niya na ito ay magdudulot sa kanya ng kasiraan. Maaaring ang pagmamahal niya na ito ay maging dahilan pa na mabawasan ang kanyang pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala, o maging dahilan pa na siya ay makasuway kay Allah subhanahu wa ta'ala na magdadala sa kanya. Ibig sabihin, maaaring yung pagmamahal niya na yun sa tao na yun, gagawin niya ang lahat ng bagay para lang mapalapit sa tao, na kahit na ang kanyang gagawin ay paglabag sa batas ni Allah subhanahu wa ta'ala, maging pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mapapansin natin na may mga tao na kung saan hahamakin ang lahat,
mapa-oo ka lamang, o ibig sabihin mapapayag ka lamang. Ganito ang ginagawa ng mga hindi mananampalataya. Subalit tayo bilang mga mananampalataya, ito ay hindi natin gagawin, hindi natin tutularan. Dahil ang pagmamahal natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ay higit kanino man. Higit kanino man na hindi dapat natin labagin ang batas ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi dapat natin suwayin si Allah subhanahu wa ta'ala dahil lamang sa pagmamahal natin sa ibang tao, sa ating kapwa, o dahil lamang sa ating pansariling interes. Barakallahu fiik, Sheikh. Makiyan inshallah po si Ustad Adam naman natin ngayon, no? Kapal naman natin. Pwedeng Ustad, punta namin si Ustad Adam kasi medyo masikip sa amin dito. Ano po? Andito siya. Pupunta natin si Ustad Adam. Ano po? Dito yung ating buting Ustad. Ayan, mashallah. Alhamdulillah. Ito, makita niyo po mashallah ang Ustad natin. Dito siya. At mahilig sa pusa yung natin, Ustad natin. Si Carmela. Ito, mashallah. Tabarakallah. Assalamualaikum, Sheikh. Waalaikumsalam. Sheikh, bago tayo magtapos, konting paalala lamang sa mga kapatiran natin, no? Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Habibina Muhammad alaihi afdalus salatu wa tammut taslim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahat ng papuri pasasalamat para kay Allah, ang dakilang tagapaglikha, Panginoon ng sanlibutan. Naway ang pagpapala at habag ay mabasa kanyang propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng mga tao na patuloy na tumatahak sa tuwid na landas. Mga magulang, mga kapatid, panghawakan natin ang katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganon rin ang banal na Quran. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati." Nararapat na panghawakan yung aking sunnah. Bilang sa sinabi dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil karamihan sa mga tao ay nangaligaw dahil sa pag-iwan nila sa lingwahe ng Arabo. Hindi sila nag-aral ng Arabic language. Dahil pakatandaan natin mga magulang, mga kapatid, ang banal na Quran ay binaba sa lingwaheng Arabo. Ito yung Arabic. Kagaya ng ganito. Mashallah. Aralin natin ito. Nang sa ganun, maunawaan natin ang banal na Quran. Ganoon rin ang mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang sa ganun, nararapat sa atin, sa bawat isa, maliwanagan tayo sa mga bagay hinggil sa, lalong-lalo na sa Quran, lalo na sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil karamihan karamihan sa mga tao na naligaw, iniwan nila yung pag-aaral ng Arabic. Tandaan natin, hindi ito binaba sa ating lingwahe na Tagalog, Ingles at ano paman. Tanging mga tao lamang makakaunawa nito ay yung mga scholar natin, mga ulama, na kung saan sila ang nagmana ng pamana ng mga Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi dinar, hindi dirham, bagos kaalaman. Kaya sumangguni tayo sa kanila, sumangguni tayo sa mga bagay-bagay, hinggil lalong-lalo na sa mga fatwa na kumakalat sa ating lugar na walang tamang basihan. Kaya sumangguni tayo sa ating mga scholar, sa ating mga ulama. Aralin natin, mga magulang, mga kapatid, aralin natin ang banal na Quran, aralin natin ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inni atruku fikum in tamassaktum bihima lan tadillu ba'd. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may bagay na iiwan ako sa inyo na kung saan kapag ito ay inyong pinanghawakan, kahit kailan hindi kayo maliligaw. Walang iba kundi banal na Quran, ang Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang salita ng Panginoon, at ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa lahat ng mga tumatahak at sumusunod kay Propeta Muhammad, mga sahaba, mga tabi'in, mga ulama sa ating mga panahon ngayon,
atin silang sundin, atin alamin ang katuruan ng banal na Quran at ganoon rin kung anong mga pinag-utos sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah. Sino man ang sumunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga pinapahintulot, sa kanyang mga ipinagbabawal, siya ay makakapasok sa paraiso. Wa man asa faqad aba. Sino man ang tumalikod, ay katotohanan siya ay maliligaw. Kaya hanggang dito na lamang mga kapatid, kung ano man ang mga payo na ibinigay sa atin ng ating mga kapatid kanina, hayaan natin pumasok ito sa ating isipan, sa puso, isabuhay natin lahat ng mga natutunan natin. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah, Ustad, jazakallahu khairan jazak. Ustad, bagamat na tawag dito, yaman na nabanggit mo rin ang pag-aaral ng Arabic language, ang ibang kapatiran natin, inaakala nila na ang pag-aaral ng Arabic ay sa mga university, di ba? University, mahad. Dapat, ano ba ito? Sapat ba ito na dahilan upang hindi sila mag-aral ng Arabic? Hindi. Karamihan ng mga scholar dito hindi na pagtapos sa university. Sila ay nag-aral lamang sa mga masjid, sila ay nagsumikap, sila ay nag-aral sa mga chef nila. So, hindi basihan ang pag-aaral sa university. Hindi ito sapat. Ang pag-aaral, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung sambahin ang iyong Panginoon hanggang sa datnan ka ng kamatayan. At kabilang sa pagsasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, ta'abbud, ay yung talabul ilm, pagsasaliksik ng kaalaman. Kaya ang ating kaalaman, mararapat hindi lamang sa universidad, hindi lamang sa mga masjid, bagkus sa lahat ng aspeto. Bawat segundo, bawat oras, nararapat na mag-aaral tayo. Ngayon, nabanggit mo rin yung pag-aaral. Kanino dapat mag-aaral yung mga tao? Yung mga gusto magsaliksis ng kaalaman. Sapat ba na mag-aaral sa internet o may mga magbigay kayo ng ilang payo kung paano at saan dapat magsaliksik ng tao ng kaalaman? Nararapat na sila ay sumangguni, magsaliksik ng kaalaman sa mga maaalam na tao. Dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagwika, ang mga propeta ay hindi nag-iwan ng kanilang mga yaman. Bagkus ang kanilang iniwan dito ay ang kanilang kaalaman, at ang mga nagtataglay nito ay ang mga scholar, mga ulama natin. Jazakallahu khairan jazak. Sa mga viewers natin, 65 viewers, alhamdulillah. Share nyo lamang po ito. At yung ustad natin, alhamdulillah, Arabo po yan na dalubhasa magsalita ng Pilipino. Alhamdulillah. Inshallah, tawag ito, yung kapatid natin, alhamdulillah, meron pong page yan. Follow nyo rin po. Dahil fresh graduate po yan. Classmate po yan namin yan dito. Kasama namin sa Qasim University. Alhamdulillah, fresh graduate. Isang mangaral din po yan. At mapagkakatiwalaan sa kaalaman dahil ang tinuturo niya ay nasa aral ng mga manhajus salaf. Ano po? Ustad Adam, mashallah. Bakit nag-aalaga ka na? Pusa. Kung baga malapit ka sa pusa. Sa Islam ba, pwedeng paintinutan ba yung pusa? Pinapaintinutan ba itong alagaan? Pwede. Kagaya ng sahaba si Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Isa sa mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isang balik Islam na kung saan nakamemorize ng pagkarami-raming hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagamat siya ay napakahilig sa mga pusa. Ang Islam nagtuturo sa atin na mabuting pakikitungo paging sa mga lahat ng hayop. Kabilang na dito ang pusa, mashallah. Bakit tinawag na Abu Hurairah? Dahil siya ay may dala-dala palaging kuting na maliit. Abu Hurairah sa lingwahe ng mga Arabo, sa ating isasalin, ito ay kuting maliit. Mashallah. Palagi niyang dala. So Ustad, yung mga page mo raw, hinahanap nila, hindi nila mahanap, tinatanong nila. Inshallah, soon. Alamin ang Islam, alamin ang Islam, naandyan ang ating page. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan jazak. Mashallah, yung Ustad natin, alhamdulillah, mahilig din sa pusa yan. Bumagit natin. Ito rin si Ustad Makiran yan. Assalamualaikum Ustad. Mashallah. Ikaw, nakita ko nilalaro mo isang pusa doon Gano'n ka mahilig ka rin sa pusa, Ustad? Sakto lang. Sakto. Bakit sakto lang?
Mashallah. Ay, ikaw, meron ka bang mabibigay na ano tungkol sa pusa? Ano yung mga impormasyon mo? Yung laway ba o yung mga natitirang laway o hindi yung laway ng pusa, ito ba ay najis? Madumi ba ito? Halimbawa, may tubig, tapos uminom yung pusa dyan, magiging madumi ba ito? Laway ba ito? Ay, Tungkol magiging sa najis? tinatawag nating mga fatwa ay ipaubaya natin sa fatwa ng mga nauna sa atin na higit na maalam sa atin dahil napakahirap ng pagbibigay ng fatwa. So, mas mainam na balikan muna natin kung ano ang fatwa nila, yun yung ibabahagi natin sa iba dahil sabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Kullu. Sabi dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam na huwag kang magsalita tungkol sa bagay na wala ka namang kaalaman dahil ang iyong pandinig, ang iyong paningin, tangi ang ating mga isipan, ang ating puso, lahat ng ito ay meron tayong pananagutan. So kung tayo ay magbabahagi ng maling impormasyon o maling katuruan sa ating pananampalataya, ito ay ating pananagutan. Kaya mahirap na magbigay ng fatwa mula sa ating mga sariling pangunawa lang. Kaya babalikan natin kung ano yung fatwa ng mga maalam nang sa ganun hindi tayo magkamali sa ating ibabahagi. Pero sa hadith, di ba, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna laysat binajas. Yung pusa hindi siya najis. At yung suor niya, halimbawa kung uminom siya sa isang sa isang pinggan, hindi magiging najis yun, pwede tayong uminom doon, no? Hindi katulad ito ng aso. Tila ng aso na ito ay hugasan mo ng sigurado na nabanggit sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hugasan mo kapag nadilaan ng aso ang lalagyan ng isa man sa inyo ay hugasan ninyo ito ng 7 beses ulahun na biturab. Unahan mo na ang paglilinis sa pamamagitan ng lupa. So hindi magkatulad ito yung laway ng aso at yung laway ng pusa dahil ang laway ng pusa ay nabanggit nga sa aking napakinggan mula sa muhadara ni Sheikh Ibn Uthaymeen na ito ay hindi nagiging dahilan na maging marumi ang iyong paglalagyan kapag ito ay nalawayan ng pusa. Tayo, Ustad, may tanong dito. Ano raw yung sa mga nag-aaral ng Islam, nag-isaw ng Quran, tanong ni Yusuf Pambuenya, ano ba ang dapat iwasan para hindi mapabilang sa mga taong sinasabi ng Allah na sinungaling? Una, ang aking hihilingin kay Allah subhanahu wa ta'ala na palagi tayong patnubayan. Palagi niya tayong patnubayan na tayo ay gagawa ng kabutihan at maiwas tayo sa paggawa ng kasamaan at pagsuway sa Kanya. At ganun din na hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na patnubayan tayo na mas lalo pang dagdagan ang ating kaalaman nang sa ganon ating malaman ang mga bagay na dapat nating pakaiwasan at malaman natin yung mga bagay na magiging dahilan ng ating ikakabuti at mga bagay na magiging dahilan ng ating ikakapasok sa paraiso. At yung pagsisinungaling na ito, sabi nga sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sino man ang iniwasan niya o iniwanan niya ang pagsisinungaling ay inaano na sa kanya, sinisiguro sa kanya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang magiging kalalagyan sa paraiso. Barakallahu fiik. So, ganun ang hilingin natin na mapalayo tayo sa ganitong bagay. Yung pagsisinungaling, nang sa ganun ay magkaroon tayo ng lugar sa paraiso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum sa mga kapatiran natin, no? Share po natin yung la ilaha illallah, yung live natin para sa mabahagi sa mga kaalaman natin. Aside sa laway po, ganun din po ba ang ihi nito ay nakakawala ng wudu? Anong ibig sabihin nito, kapatid na Hani? Kung ikaw ay nakawudu tapos nalagyan ka ng ihi ng pusa, hindi masira ang wudu mo. Pero ang ihi niya ay najis. Ano po? Dumi yun. Pati yung dumi niya, najis yun. Pero hindi nakakasira ng wudu. Anong gagawin mo? Kapag malagyan ka nito, ay tatanggalin mo sa, halimbawa, sa paa mo. Nakatapa ka ng najis. Linisin mo lamang yan. Pero ang wudu mo ay hindi masisira. Opo. Hindi siya nakakabatal. Ano po masasabi sa kapatid ni Abdullah, isang balik Islam, ano po masasabi sa isang Muslim na sinasadyang hindi bigkasin ng maayos ang mga kalimat dahil napaka-OA lang daw gawin? Anong kalimat, kapatid? Ang ibig mong sabihin dyan, kalimat. So, alhamdulillah, kasi busy pa yung mga ustad natin. Si Ustad Makian, may pag-aaral pa sila sa Saudi.
No, kahit siya po yung nagdadaawa rito, daya to, pero alhamdulillah, na-attend pa rin ng mga pag-aaral dito sa Qasim University. Maalis sa mga masjid dito, sa mga shayikh dito. At yun din yung kapatid natin, alhamdulillah, graduate na dito ng Dirasatul Islamiyah, Islamic Studies, pero na-attend pa rin ng mga pag-aaral dito sa masjid, si Ustad Adam, dahil ang pagsasaliksik ng kaalaman ay hindi po natatapos sa university. Ito kapatid, ibig sabihin sa Lughatul Arabiyyah, ibig sabihin OA daw, kaya hindi binibigkas ng maigi. Ustad Adam, ito kasi Arabo to eh. Sabi niya, yung ano tayo masabi mo sa mga kapatiran natin, ay hindi binibigkas ng maigi, yung Arabic halimbawa, ain, ayaw bigkasin. Yung dod, ayaw bigkasin. Sod. Yung, kasi OA daw kapag masyado binibigkas. Ano yung masabi mo sa mga ganang tao? Mapapayo ko lang ha, mapapayo ko sa mga taong ganon. Iwasan yung mga bagay na bibiroan ng mga bagay na ganyan. Huwag natin sabihin OA yung mga ganyan. Kasi ang pag-aaral ng mga letra na ito, ng mga titik na ito, ay sadyang may kahirapan. Kumbaga sa ating, lalo na sa ating mga Pinoy, may sadyang kahirapan yan. Yung ayin, yung dod. Pero huwag tayo umabot sa mga biroan na OA, ang pangit ng basa mo, ganito, ganyan, ganyan, na maaaring mahantong yan sa istihza. Ito yung pag-iinsulto, pagmamaliit. Diba? Sa ating kapwa, na ganito, ganyan, ang OA ni brother, ang OA magbasa ni sister, ang OA, ganyan. Sa mga biro-biroan ng mga ganyan, iwasan natin. Bagkus tayo ay magsaliksik, tayo ay nararapat sa atin na iwasan yung mga ganyan-ganyan mga bagay-bagay na yan. Dahil maaaring mahulog ito sa istihza, sa pagmamaliit, pag-iinsulto. Dahil ang Quran ay binaba sa ganitong lingwahe, sa ganitong mga letra, dapat aralin natin, pagsumikapan natin, pag-iusin natin. Dahil delikado, napakadelikado po ng pag-iinsulto, pagmamaliit. Ang masabi ko lang dyan kapatid na Abdullah, no? Jazakallah khairan Ustad Adam, sa tao na yung nagsasabi na masyadong OA, sila lamang yung mga tao na hindi nag-aaral, automatic yan. Kasi unang-una, hindi mo malalaman ang kahalagahan ng Arabic, ang Quran, hindi mo malalaman ang kahalagahan nito, ang hirap na ito ay pag-aralan kapag hindi ka nag-aaral. Yun yung masabi natin. Salam daw Ustad sa mga Ustad Adam, kapatid, Francisco Mahusay. Mashallah. Salam daw. So sa Germany siya, no? Germany. Ito sa pa, Sheikh, ang hadith po na iyon, yung tatlong grupo or tao na kasaulo ng Quran, mataas ang kaalaman at nakikipagbaka laban kay Allah, sinabihan ng Allah na sinungaling kasi isa ito sa kinakatakutan ko na mapabilang ako, kaya minsan pinapasok ko ng syaitan sa aking puso na wag mag-memorize. Yung sa Adamul Ikhlas. Tawag dito yung tatlo na itatapon sa impyerno, no? Sige, buhatin mo. Tawag dito yung awal ma tusa'ar bihim an-nar, di ba? Hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal ma yuhasabu Di kasi may tatlong itatapon sa ayun na yun. Yun yun, yung mujahid fi sabilillah, yung al-munfiq. Al-munfiq. Tsaka yung Al-qari. Ted, siya na sasagot dyan, sino sagot? Ustad Adam? O si Ustad Makiran? Ito po. Ustad, ano yung ano mo dyan? Bali yung tinutukoy ng brother na hadith na yan ay tungkol... Hindi, payo niya ito. Parang ayaw niya na mag-aral dahil natakot siya. Tama ba yun? Ipapaliwanag muna natin yung hadith na yun. Bakit sila paparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala? Dahil sa kanilang nagawa na sila na nga ay nagbasa ng Quran, sila ay nag-aral, sila ay nagbigay ng kanilang yaman para sa pagtulong sa kanilang kapwa, o sabihin natin sila ay nakibaka para sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit sila paparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabila ng kanilang mga magagandang gawain? Dahil doon sa hadith na yon nabanggit dito yung kawalan ng dalisay sa kanilang layunin. Ibig sabihin, hindi sila nag-aaral para kay Allah, no? Ibig sabihin, hindi siya nag-aaral para kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya nagbasa ng Quran para kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya nakibaka, hindi siya nakipagdigma para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya ginasta ang kanyang yaman para kay Allah subhanahu wa ta'ala, kundi ginawa niya ang mga bagay na ito dahil sa kanyang pansariling interest. Na sinabi dito katulad sa isang nabanggit sa hadith na yon, na yung tao nakipaglaban, nakipagdigma para sa sa landas ng Islam. Subalit, sabi sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw ay nagsisinungaling. Bagkus,
Ginawa mo ito para ikaw ay purihin, sabihin ng mga tao na ikaw ay matapang. Barakallahu fik. At ganun din sa nag-aaral ng kaalaman o nagbasa ng Quran. Ginagawa niya, nagbabasa siya ng Quran para purihin siya ng mga tao na maganda yung kanyang boses. Na siya ay isang magaling magbasa ng Quran. At ganun din, pupurihin siya ng tao dahil sa kanyang paggasta ng yaman. Ginasta niya yung kanyang yaman, hindi para para kay Allah subhanahu wa ta'ala, kundi para sa pagpupuri sa kanya ng mga tao. So wala dito yung tinatawag na dalisay na layunin. Kaya dito siya paparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil ito ay kanyang ginawa dahil sa kanyang pansariling interes at hindi para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan jazaa. Salamat po kapatid sa mga nanood at sumubaybay, no? Walang sawang sumusuporta sa page natin dahil sa nag-aaral sa Islam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad Adam, Inshallah, ito, subaybayan po natin muli, no? Si Ustad Adam, maimbitahan po ulit natin siya sa ating page para mapabigyan ng lecture at si Ustad Abdurrahman Makiran.